Hello guys! Hello Aquarius! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome guys. Alamin natin kung anong messages, energy para sa lahat ng Aquarius. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition. Okay Aquarius, first card mo dito is don't let your past hold you back. Mayroon ng zodiac sign na ganito yung energy, so maybe you're in connection sa zodiac sign na yan. Dito sa first card mo, sinasabi Aquarius na wag mo daw hahayaan na yung past mo, yung past experiences, or past life, or pwedeng past pain, heartaches, and trauma, or failures and mistakes, ay kontrolin kung ano yung kasalukuyan mong gustong gawin and yung future mo. Okay. Next card, show your support, number 4. Okay. Aquarius, sinasabi ng baraha sa'yo na meron ka na kakilala, kamag-anak, kaibigan, or someone na nangangailangan ng suporta. Maybe support para sa new business niya, or maybe support para sa mga emotional problems niya, or maybe ikaw, eto na kailangan ng suporta. Okay? Okay, wait lang guys. Okay, Aquarius. First two cards tayo. Meron ditong Aquarius na sobra-sobra siyang pagod na siya sa sobrang pagod ang nararamdaman niya. It's either pagod na siya sa trabaho niya, pagod na siya sa boss niya, sa company, pagod na siya sa relationship niya, pagod na siya sa pamilya niya, pwedeng pagod na siya talaga. Or physical pain to, pwedeng may sakit siya, or pwedeng pagod na yung katawan niya sa pagtatrabaho, pag-overtime, or kung ano man siya. Nakikita ko sa kanya, etong disappointments na to. Sobrang disappointed siya, nagsisisi siya, or kung ano man to na pain and heartaches na nararamdaman niya sa ngayon. Comment down below guys if you resonated. Okay. Meron ditong Gemini and then Aquarius na nakikita ko. Kasi this one is fire sign. Money to eh. Diba? So, isa yon, isa sa rason kung bakit pagod na tong Aquarius na to, or Gemini ka man, or Libra. Kasi, posibleng pagod na siya sa pagtatrabaho. Yung trabaho lang siya ng trabaho, tapos yung sweldo niya, pambayad lang sa bills, pambayad lang sa mga expenses niya, ganito, and suportado niya pa yung magulang niya, kapatid, or kung sino man. Yung Aquarius na to, ay sobrang stress yung nararamdaman niya. Sobrang imbalance, stress. Nahihirapan na siya eh. Pwedeng naghihintay siya ng, nag-a-apply siya ng trabaho, bagong opportunity, or naghahanap siya ng pera, or nahihirapan na siya sa pagmamanage ng pera niya, or resources. Lalo na kung wala siyang trabaho, or lalo na kung maliit lang yung sweldo niya, so pagod na siya. Diba? So, nakikita ko sa kanya, etong Aquarius na to ay medyo ano siya, dahil sa sobrang nararamdaman niyang problema sa kasalukuyan, iniisip niya yung buhay niya dati. Diba? Parang sa linggong ito, magre-reminisce siya, mag-iisip siya eh. Diba? Parang sa linggong ito, babalikan niya. Okay, magbabalik tanaw yung Aquarius na yan sa nakaraan niya. Yung nakaraan na dati may pera siya, dati ano ba? Dati may relationship siya, or dati wala siyang problema sa pera, ganito. So nakikita ko sa iyo ngayon na ang linggong ito ay yung iba magmumukmok sa bahay lang, sa kwarto, yung iba mag-i-imagine, maiiyak, parang ganon. So comment down below if you are resonated, Aquarius. Diba? Isang Aquarius dito ang nakikita ko na
sobrang ano na siya, inis na siya, pagod na siya sa pakikipagkompetensya. Ang pakikipagkompetensya na to, maybe nag-a-apply ka ng trabaho. So, nakikita mo ang daming applicants, 'di ba? Parang nakakapagod. Yung nakikita mo, marami kayo eh. Kasi hindi mo alam kung matatanggap ka ba, or isa ba sa inyo matatanggap, or lahat kayo hindi. So, ito, sinasabi ng baraha sa'yo na it's either mayroon kang kaaway sa loob ng company na pinagtatrabahuan mo, or pagod ka na sa pakikipag-rat race. Pagod ka na sa pagtataguyod ng iyong pamilya. Pagod ka na sa kung ano man to. Parang feeling mo, kahit anong gawin mo, hindi mo talaga makukuha yung contentment, yung freedom, yung financial luxury, parang ganon. Freedom, financial freedom. So, ito yung hinahabol mo. Hinahabol mo yung 9 of Earth. Ginagawa mo yan, yung pagdo-double time, pagpa-part time, full time, ginagawa mo yan kasi gusto mong, 'di ba? Walang sino man dito sa mundo ang ayaw ng financial freedom. And given yung situation mo, understandable yan. Lahat ng tao. So, wag kang mag-guilty. Kung ito yung gusto mo, hindi ka nag-iisa. 'Di ba? So, ito, sinasabi ng barahan na lahat ginagawa mo eh. 'Di ba? Napaka-workaholic mo naman. Pero sa ngayon, ang emotion mo dito ay sobrang hirap na hirap ka. Nahirapan ka eh. Nahirapan kang i-budget yung pera. Nahirapan kang makipag-usap sa katrabaho mo, parang ganun sa boss. Or nahihirapan ka sa left and right competition. Pwedeng sa pamilya yan. Pwedeng yung mga kamag-anak mo. Nakikita mo, nagpapatayo ng bahay, nagpaparenovate, may mga sasakyan, may business. Tapos ikaw, nagsiself-pity ka, di ba? Parang ang nakikita ko dito, isang Aquarius ang nagsiself-pity kasi wala siyang may pagmamalaki sa ngayon. Okay, tingnan natin to. Oh, di ba? So, tingnan mo yung 3 cards mo. Sinasabi din sa'yo, Aquarius, na huwag kang mag-alala. Walang rason para mag-alala. Walang rason para ma-stress ka. Kasi nandito yung transformation eh. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, lahat ng nangyayari sa mundo, ay may dahilan. Marirealize mo yan sa linggong ito. This week, marirealize mo na ano man itong gusto natin sa buhay, kahit gustuhin natin, kung ayaw ng Panginoon, or kung hindi pa siya naka-line up talaga, hindi pa siya align sa atin, hindi pa yan mangyayari. 'Di ba? So, dito sinasabi ng baraha na the more na nakakaranas ka ng mga stress na yan, toxicity, the more na dapat maging strong yung connection mo sa iyong spiritual na paniniwala. Okay? Dito sinasabi ng baraha, maraming mga pagbabago sa buhay mo ang darating. Pero, kung hindi pa siya dumarating sa ngayon, be patient. Okay? Nandito yung Wheel of Fortune, Six of Fire. Sinasabi sa'yo ng barahan na parating na yung good luck, progress, and change, transformation, yung success, yung recognition, yung pagtaas ng confidence level mo. Nandito na siya, on the way na siya. So, kung may pinagdadaanan ka ngayon, it's a manifestation na bago dumating yung success, talagang pagdadaanan ka ng unos, ng bagyo sa buhay. So, ngayon, since narinig mo na to, nakita mo na sinasabi sa'yo ng baraha na wag kang mawala ng pag-asa, wag kang ma-stress. 3 of Fire, sinasabi na just wait, be patient. Oh, 'di ba? Hindi ka dapat nag-aalala. Hindi ka dapat. Pero yung iba, 'di ba, sasabihin sa atin, paano ka hindi mag-aalala, wala ka nang pera. Wala kang trabaho, may mga bills kang kailangan bayaran, may pamilya ka na kailangan suportahan. Dito sa baraha mo sinasabi na don't let your past hold you back. Don't let your situation, current situation hold you back. 'Di ba? Ano man itong pinagdadaanan mo sa ngayon, mag-pray ka, okay? Ngayon, habang nanonood ka, mag-pray ka, lift everything sa Kanya. 'Di ba?
Lift everything. Ibigay mo yan sa lahat sa Kanya. Siya lang yung may kapangyarihan dito sa mundo. Kahit anong gustuhin natin, makuha natin yung mga wishes natin. Kung ayaw niya, walang mangyayari. So, ipaubaya mo na lang lahat. Di ba? Paubaya mo na lang. Basta alam mo sa sarili mo na yung intention mo, kung bakit gusto mong umasenso sa buhay, ay maganda. So, just let God, let go, let it flow. Okay? Thank you guys. Bye!